Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ang Davao City ni Digong. Mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan na actually alam naman po natin mga kababayan na itong mga Duterte ay pagdating kasi sa ating bansa, pagdating sa Pilipinas ay parang wala silang pakialam. Bakit? Kasi kung napapansin ninyo, ilang nangyari na or ilang sagupaan ng Filipino Coast Guard and Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ni utot, ni hinga, ni buga ng pagkatao ng mga Duterte, wala tayong naririnig. Merong Coast Guard, tinaga ang kamay, naputol ang daliri. Ang rubber boat ng Coast Guard ng Pilipino nabutas kasi binutas ng mga Chinese Coast Guard. Ni utot, ni hinga, ni buga ng mga Duterte, wala kayong narinig. So ngayon mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Sila ba talaga ay para sa Pilipinas o sila ay para sa pagbenta ng Pilipinas sa China? Diba? Kasi mga kababayan napaka-simple, napaka-kineme. Kung ang mga Duterte ay tumatakbo, pumapasok sa politika para sa ating bansa, sa kaunlaran ng ating bayan, dapat kahit anumang problema, sakuna, sitwasyon, di ba? Meron dapat tayong naririnig. Hindi palagi na naririnig natin ang pagbati ni Sara Duterte pagdating ng New Year ng China. Meron nga dito nakasulat, this year is especially meaningful as we celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relation between the Philippines and China. Over 5 decades, our nation have sought to enrich our bilateral relation on the basis of sovereign equality, achieving milestone in various area of cooperation. So, saan nangyari or saan natin makukuha yung sinasabing basis of sovereign equality? Kung naririnig natin sa mga Pilipinong mangingisda na hinabol sila ng mga barkong higante ng Coast Guard ng China. So nasaan yung sinasabi ni Sara Duterte na sovereign equality? At saan natin makukuha yung basis of sovereign equality na naririnig at nababilitaan, napapanood natin sa balita ng TV, hindi lang mapadyaryo, mapamedya, ABS-CBN, GMA, TV5, no? At sa iba't ibang network sa Pilipinas sa social media na tinaga ng Chinese Coast Guard ang rubber boat ng Filipino Coast Guard. So saan ni Sara hinugot yung sinasabing basis of sovereign equality na relation daw sa 5 decades na relation ng China at ng Pilipinas. As we honor this legacy, let us look ahead with hope and determination, working together to address common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all, sabi ni Pusit sa China. So, bakit pagdating sa China, pagpupuriin, unang-una si Sara? Bakit pagdating sa sigalot ng ating bansa, wala siyang concern sa mga Filipino na Coast Guard, mga Pilipinong mangingisda, pagdating sa pambubuli ng China? So ngayon mga kababayan, may tanong ko lang po sa inyo. Ito ang sabi niya, Gong Shi Fa Kai, Ni Hao, Shi Pao, Shi Fu, Xi Jinping, Gurgurtang Inamu. Sara calls for stronger PH-China cooperation in Chinese New Year message. Year of the Snake. Diba? Vice President Sara Duterte expressed optimism for strengthened ties between the Philippines and China as the join and celebrating of the Chinese New Year. As we welcome the year of the wood snake as a symbol of the wisdom, resilience, and adaptivity, we reflect on the aspiration that unite us and guide us toward a brighter future. Putang inang brighter future. Yan ba yung sinasabi ninyong brighter future, yung pagbibenta nila sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga Chinese national ng mga walang dokumento, at pagpatayo ng Pogo Hub?
na ilang pamilyang Pilipino ang nasisira dahil sa sugal na scatter. Tignan nyo yung kaibigan ko, nalulung sa scatter. Putang ina, yung anak walang sakit, sinabing may sakit. Yung nanay na buhay, sinabing patay. Para matulungan ng sponsor. Diba? Dahil sa ginawa ng mga Duterte na ginawa nilang legal ang pogo na sugal sa Pilipinas. Diba? Mga kababayan, mga loyalista, mga DDS na bobo tanga-tanga utu-utong supporter na definition of DDS is bobo, na ilang mga Pilipinong sabungero ang nawawala na dinampot ng mga Chinese mafia. Napanood nyo naman siguro sa Jessica Soho. Ilang mga Pilipinong pamilya na nakapundar ng bahay, lupa, sasakyan na nasangla at nasira ang pamilya dahil sa scatter na sugal. Ilang mga negosyante na nababaliw sa scatter, sa isang iglap lang yung milyon na napundar nila nawawala. Dahil sa pag-legalize ni Duterte nung panahon nga siya ay presidente sa pogo or sugal. Alam naman po natin mga kababayan, elementary pa lang, tinuturo na ng eskwelahan. No? Avoid vandalism, avoid sugal. Diba? Tinuro na ng estudyante, elementary pa lang. Pinagbabawal ang sugal. 'Di ba? Pero niutot ng mga Duterte, wala tayong naririnig. Ha? Alam nyo? May narinig kayo? May nakita kayo? Wala. Kasi nga, mga pro-Chinese yan. Bininta tayo, sinangla tayo ni Digong sa China. Kapalit ang pag-ikot ng mga Chinese scientist, pagkukubkob sa mga kaislahan na para may mineralis daw na makuha according sa kanyang gentleman's agreement. Di ba? So ngayon, pinanindigan ng China yung gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping, ni hao, si pao, putang ina nyo. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, huwag kayong magalit sa akin mga DDS kung bakit nagmumura ako. Hindi nyo napansin, pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ang sabi ni Digong, bakit ko ipaglaban? Buhangin lang yan. Kapalit ang buhay ng mga kasundaluhan. Buhangin lang yan. Buhangin lang yan. Kasi wala naman tayo mga aparato, equipment na gagamitin para pangkalkal at imimina yung mga langis na nakukuha dyan, mga minerals. Sa tingin niyo mga DDS, pagkainteresa ng China ang Spratly Islands, ang West Philippine Sea, kung walang makukuhang mineralis dyan, bakit sinabi ni Digong na hayaan niyo, buhangin lang yan? Putang ina, buhangin lang yan kasi wala siyang napapala or napala na nakuha na niya. Kasi napaka-imposible mga kababayan na maglakas loob ang mga Chinese national at ang Chinese government na kupkupin at agawin ang Spratly Islands or ang West Philippine Sea kung wala silang makuha dyan. Di ba? Ngayon, hindi ba pag-traidor sa bayan or pag-rebelde sa bansa ang ginawa ni Duterte? Paano nangyari na naagaw ng China ang West Philippine Sea samantalang si Digong lang naman ang nakausap ni Xi Jinping at ng government of China. Di ba? Hindi maglakas loob ang mga Chinese. Kupkupin ang West Philippine Sea kung walang pangako ang China kay Digong or si Digong at China, kung walang gentleman's agreement. Kung ikaw, tanungin kita, DDS na tanga at bobo, sa bagay, bobo nga, hindi makaintindi, loyalista na lang. Tanungin ko kayo, ako at si BBM, sa tingin ninyo, papunta ako ng Malacanang kung wala kaming usapan, wala kaming appointment? Hindi naman po siguro po pwedeng ganun. Papasok ako dire-diretso sa Malacanang kung hindi ako nagpapa-appointment, makakausap ko si BBM nang wala kaming usapan? Malamang sa malamang, may usapan kami, may appointment ako. So ganun ang nangyari. Kinupkup ng China, inagaw ng China ang West Philippine Sea kasi may usapan sila ni Digong. Diba? Tignan nyo. Pagdating sa China, ang bilis ni Sarang bumati ng Gong Shi Fa Kai. Bukang kakay, animal. Pero pagdating sa Sigalot, ni utot, ni buga, ni hinga, wala kayong naririnig. Diba?
Ngayon mga kababayan, yan ba yung sinasabi nila? Eagle for the Philippines? Diba? Mata ng agila para sa ikaunlad ng ating bansa. Putang ina nyo. Diba? Paano nangyari na makabansa ang mga hayop na yan? Pagdating nga sa mga Pilipino, so ibig sabihin yung mga Filipino Coast Guard, hindi yung butante ni Sarah? Nataga, naputol yung isang daliri, nabutas yung rubber boat, halos tinaya nila ang buhay nila doon, mga Philippine Navy, mga Coast Guard. Nakipagbumbahan ng tubig dun sa China. Wala kayong naririnig pagdating sa mga Duterte na reaksyon. So ibig sabihin okay lang kay Sara yun kasi hindi naman umabot ng 32 million ang mga Coast Guard, ang Filipino Coast Guard, ang mga Navy. 'Di ba? So yun lang mga kababayan yung aking reaction video. Pagdating sa China, Gong Shi Fakay. Pagdating sa Pilipinas, ni utot hinga buga. Wala kayong narinig. Bakit? Kasi mga pro-China sila at anti-Pilipino sila. Yun ang totoo. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. God first.